Okay, blessed day everyone sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa ating mga platforms for Care 104.3 The Way FM. Magkakasama-sama na naman po tayo once again. Ako po si Lani Lane Okobina, your sister from Phnom Penh, Cambodia. So let's go. Let's talk about missions, kapatid. Ang topic po natin ngayon is Christianity. Let's look at Christianity, yung kalagayan ng Christianity ngayon sa mundo. So as we may know, sa mga natutunan natin noon or sa mga nababasa natin, Christianity po yung isa sa 5 major religions sa mundo and actually the largest among all religions sa mundo. Pinakamalaki po ang Christianity. Pero tingnan natin kung ano yung basehan ng statistics na to, ano po. Actually, ito pong statistics na to is 2015 pa, so years ago. So, itong pie chart, pinapakita po yung mga major religions sa mundo. Sana po ay malinaw ito sa screen ninyo, ano po. So, makita po natin itong red, Christians. Noong 2015, merong 2.3 billion Christians. And then, sumunod po dyan yung mga Muslims, 24.1%, which is 1.8 billion. And then unaffiliated, ibig sabihin walang kinikilalang religion, 16% or 1.2 billion. Or maaring hindi lang sila yung walang religion, kundi yung meron sila pero hindi sila ganun ka-devoted doon sa religion na meron sila. Maaring yung iba nga bias, minsan Christian, minsan Muslim, minsan Hindu, minsan Buddhist. So, depende sa kanilang mood. So, ayan po, ang Hindus naman yung sumunod, 1.1 billion. Dami-dami din, ano po. Buddhist naman, 0.5 billion or 500 million. Tapos mga folk religions, mostly animist or mga kulto na tinatawag, 400 million. At other religions, ito po. Mga Jews, 0.01 billion. So, 2015 po yan, no? Marami na din ang mga nagbago. Ito yung mas malaking chart. Makita natin yung yung Christianity, kung paano makikita natin hindi solid sa mundo. Kasi karamihan doon ay Catholics, tapos sumunod mga Protestants, which is dito po tayo kasabay. 5.8% lang, 5.78% lang, and then Orthodox, Anglicans, other Christians. So marami pong denominations sa Christianity. Samantalang ito pong ibang mga religion sa mundo, they're more solid. Mga Muslims, of course, there are sects or mga sekta ng mga Muslims. These are Sunni and Shi. Pero mas makikilala po natin sila sa mga susunod na araw pag sila po yung ating focus. So mga Hindus din, meron ding iba-ibang kinds of Hindus. Pero they are actually more solid than Christians. Sadly, po. Pero Christianity, so ang basic naman doon is we are worshiping the same God, which is si Jesus Christ. All Christians are recognizing Jesus as God. Yung iba po ay hindi yung totoong Christian. At isa din sa mga magiging problema natin dito is sa mga Christians ito, or kung titingnan lang po natin yung Catholics, there are many traditions in the Roman Catholicism, doctrinal issues ang ating ina-address. At marami po yun. For example, yung 7 sacraments na dapat yun ay makumpleto so that one person or one individual can enter heaven. So kapag hindi daw na kumpleto yung 7 sacraments, sa purgatory papasok. So these are some basic doctrines sa Roman Catholicism na we are pointing na hindi siya biblical kasi we all know that in the Bible, our way to heaven is Jesus Christ Himself. So siya ang ating way, truth, and life, diba? And we are saved by grace through faith. So hindi tayo saved by our works, which is yun po yung nangyayari sa sinabi po natin kaninang 7 sacraments. Those are ways na tinuturo upang makapasok sa heaven. So, again, our way to heaven is Jesus Christ Himself. And
kapag po ating tinanggap si Jesus, yun po ang ating way para sa heaven. We are saved by His grace alone at hindi po by works. Sadly, marami po sa Kristiyano sa mundo, ayun ang paniniwala. That's why it's very important na we are being serious po sa calling ni Lord sa atin na mag-evangelize. Kasi although people, especially dito sa Philippines, maraming tao ang kilala si Jesus, pero hindi talaga totally alam yung salvation, yung gospel na tinuturo ni Jesus, yung tinuturo sa Bible. So, let's pray. Let's pray for them and let's pray for one another sa church so that we will respond dun po sa kanyang Great Commission, para po magbigyang linaw yung somehow distorted teachings. And ako po personally, I believe that there is revival coming in this church sa Catholicism, sa Roman Catholic Church, because ako po ay naka-encounter na din ng mga pare na very open-minded and they are biblical, and I believe nilagay sila ng Lord sa Roman Catholic Church para maging agents ni God for that revival, for that transformation. Kagaya ng nangyari kay Luther noon, although si Luther naman is hindi exactly ganun yung nangyari na nagkaroon ng pagbabago sa loob, pero yung kanyang reformation na ginawa is sobrang laki ng naging impact niya sa history ng church. So, let's continue to pray for the Roman Catholic Church. And even sa mga din po ngayon, maraming denominations na maaring very sensitive sa ibang katuruan na mag-fall sa mga false teachings or mag-fall sa mga sariling righteous teachings din. So let's pray for all these denominations, mga other Christians. Yung iba ay nagki-claim na Christians pero hindi naman talaga kinikilala si Jesus bilang Diyos. Ito naman ay Christians in Europe, sinasabi they are dying faster than they are being born. Tingnan po natin, negative 5.6 million. And again, this is 2015 pa. Hindi pa ako nakakuha ng bagong statistics. Nalulungkot po ako personally nung nakita ko to, kasi kung babasahin po natin yung New Testament, yung mga unang churches na na-plant, especially yung mga na-record sa New Testament, sa mga sulat ni Paul, and then of course sa Book of Acts, makita po natin doon mga nasa Asia Minor po yan, which is in Europe. So kung tutuusin, mga unang churches po na na-plant noon ay sa Europe. Pero ngayon po, most of these churches or most of these countries sa Europe ay na-convert sa ibang religions, especially Islam. And pinapakita lang po dito kung gaano ka-effective ang, kumbaga, sa atin po sa Christians evangelism, yung evangelism na nangyayari sa mga Muslims, or kung paano sila mas nag-multiply, mas effective po yung kanilang strategy kaysa sa mga Kristiyano. Kaya po, kung maalala nyo, na-mention ko last time na may vision ng iba na kapag po hindi ganun kaseryoso ang mga Kristiyano ngayon sa Great Commission, ay dadating ang 2050, 2050, year 2050, na mas marami na ang Muslims kaysa Kristiyano. So makita po natin dito, nung 2015, ang lapit lang po niyan. Actually, ngayon, halos magkalapit na po ito. Ito yung updated na nakita ko kanina. So, yan. So I think nasa 2.2, 2.3 ang Muslim. So, konting-konti lang po yung diferensya na ngayon compared sa dati. So, sobrang bilis,
ng Islam mag-multiply. Kasi po ang mga Muslim strategy nila is, of course, yung business, intermarriage, no, nag-aasawa sila ng non-Muslims para mag-convert sa Muslim. Tapos yung kanilang pag-immigrate, paglipat ng iba't ibang lugar. So, yun po, very strategic sila. Generally, ang mga Muslims po, yung mga totoong Muslim, sila ay mga peace-loving people. Kaya nga po, di ba, lagi silang, ang greetings nila is Assalamualaikum, yan, peace be with you, yan. Sila po ay mga totoong Muslim kasi yun po ang kanilang most important values, yung pagiging peacemakers. So yung pong mga sinasabing mga kinakatakutan ng mga Muslim, sila po yung mga radical na ang totoo ay hindi sila tunay na Muslim talaga. Kasi ang totoong Muslim ay mga peace-loving people, very ano po yan, mga generous people. Ito naman po sa Islam, Judaism, Christianity, ito pong tatlo yung pinaka magkaka-connect na religions sa mundo. Of course, we know na yung Judaism dyan po nagmula. Yung Christianity, dyan po nag-umpisa no, sa Old Testament. Judaism, dyan po nag-evolve mula sa Old Testament hanggang sa New Testament ang before Jesus came on earth, Judaism po yung religion na meron yung mga Israelites. Tapos, ito po yung date founded 622 CE. So, later na po yung Islam na found. And later on, we will discuss about this more yung sa Islam. Judaism, unknown, pero yun po yun sa Old Testament. Kita po natin doon yung history ng Judaism, kung paano nag-start. And of course, Christianity, nag-start po ito after the resurrection of Jesus Christ, nung pong makita natin sa last part ng Gospel and then the first part of Acts, nung sa Acts 1, kung paano si Jesus nag-send ng mga disciples that time, yung early church, to evangelize the people of Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So, doon po nag-umpisa. Mapansin niyo po, it's 33 AD or CE sa ibang abbreviation. Depende po kasi kung sino ang gumagamit. Pero 33 AD or Anno Domini or Year of Our Lord ang ibig sabihin. So ito po sa Philippines, a Roman Catholic Christianity is 70%. Ito pong Protestant, which is dito po tayo kasabay, 17%. So ang Islam naman, 5 to 10%. And mostly nasa Mindanao part or southern part of the Philippines. Sa mga INC naman 2% sila, and there are some Buddhist people in the Philippines din dahil siguro sa dami ng mga pumupuntang mga Indians, mga Chinese, no, mga business people. Yan po, karamihan sa kanila Buddhist. And actually, some of them then ay mga Hindus. So siguro kasabay na dito yon yung mga Hindus, 6.6%. So again, sa pie chart, makita natin yung Christianity sa Philippines. Dominant ang Christianity sa Philippines. Pero ganun pa man, meron pa ring ibang mga religions sa Pilipinas, like of course animism sa mga liblib na lugar, lalo na may mga tribo pa rin. And lalo na sa mga kabundukan, still naniniwala ang mga tao sa animism. Sila po yung naniniwala sa iba-ibang Diyos. Kunyari, ang araw ay Diyos, ang mga bundok ay Diyos, ang tubig ay Diyos. So, meron sila iba-ibang images or representation ng Diyos. May iba-iba silang mga seremonya, may iba-iba silang mga paniniwala about sa spirits. At ang iba nga ay wino-worship din ang mga spirits, lalo na ang ancestors nila. So, naniniwala sila sa mga ganun. And most of these are like, may influence, no? Mga unang panahon pa ng mga religions.
Sa ibang lugar din, lalo na sa Japan, sa China, yan din po ang mga paniniwala noon. So, animism still, meron po niyan, lalo na yung mga sinasabi nila na mga may witchcraft, may mga lugar pa rin po na ganyan. So, marami kasing islands ang Philippines. So, marami po pong mga hindi ganun ka-civilized na lugar sa Pilipinas. And it is true na mayroong mga evil forces, mga spiritual forces na ganito na tinutukoy sa even sa New Testament no po yung mga ministries ng mga disciples ni Jesus, and even si Jesus himself, he was there. He was rebuking evil spirits from people. So part po yun nito din, mga animism na religion. So meron pong ganito sa Pilipinas. So kung tayo po ay may kilala na ganito, alam na lugar na ganito, let's pray for this people, let's pray for these places, and of course, let's pray for ourselves na tayo man po ay mapunta sa mga lugar na to, we are prepared, we are ready, we are filled by the Holy Spirit para po malabanan evil spirits, evil forces na ito. And of course, ang pinaka-importante po sa lahat is that we have Jesus Christ in us, and we are just dependent sa power niya sa atin bilang Kristiyano. Kasi perhaps we have learned sa New Testament yung pong mga accounts na maraming kinaya na mag-rebuke ng spirits, pero hindi sila gusto ni Jesus kasi hindi naman si Jesus yung Lord nila. Kaya po, kung naalala niyo yung mga accounts na yun na nakipag-usap pa sila kay Jesus na, Lord, nagpalayas kami ng mga masasamang espiritu, ganyan. Pero ang sagot ni Jesus sa kanila is, lumayo kayo, paggawa ng masama, hindi ko kayo kilala. So nawa po hindi po tayo mag-end up as that. Marami po tayong wars na spiritual warfares na harapin. Pero nawa sa lahat ng mga digmaan na yon na spiritual na dadaanan natin is si Jesus po talaga yung ating kinakapitan, si Jesus yung ating dinidependehan. So, sa dito ating po muna mga tayo ministries. magtatapos, mga kapatid. I'm gonna see you again next time for the continuation of our World Religions series. So, for now, let's pray. Panginoon, na aming Diyos, na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa opportunities to be used by you in your ministries here on earth. Lord, we thank you for the strength, for the wisdom that you've been giving us, and thank you for this chance to know more about world religions, for us to understand the different people in the world, not to judge them, not to condemn them, but to learn how to understand them more and love them more. Lord, help us how to pray for them. Help us how to reach out to them. May your will be done in everything, Lord. And nawa ay hindi po kami kumilos ng hindi naaayon sa inyong kagustuhan, hindi naaayon sa inyong kalooban. Lord, we want to walk in step with you, and we surrender everything to you, O God. You are our sovereign Lord who knows everything, who holds everything in his hands. And so we trust in you. In everything, Lord, you are God. And we just want to follow you. This we pray in Jesus' mighty name. Amen.